Kapatid, sobrang dumi, putik na yung ATF nito. Pero ilang taon po? Ilan na po tinakbo nito? 50. Kung i-drain and refill lang natin yan, 4 na litro lang mapapalitan natin. Para dito, ayun oh, kita nyo, ayun oh. Ang pinaka problema dito, yung naiiwan doon sa loob ng system mismo. First time po mapapalitan? First time. So ibig sabihin, hindi po kayo pumunta sa kasa nung dapat napalitan to? Na-recommend nga namin eh, pero sabi niya okay pa daw eh. Ay. Tapos na yung warranty niya. Oh. Kaya nag-decide na ako na sabi ko pag-uwi ko, palitan na natin ang ATF. Kasi bakit? Naano ko na nung pagdating ko, tinisting ko agad, naano ko na agad yung ano, sabi ko, mahiya. Pati yung engine ano na. Anong year model po ba to? 2019. 2019, so 5 years na. So tapos na yung warranty, saka pa lang tayo magpapalit ng ATF. Yung mga naka-expander, kung ang inyong sasakyan hindi pa napalitan ng ATF, ito 50,000 dati ang tinakbo, 5 years. So baka ganito rin yung kanilang ATF, no? Ito tayo sa hose na to. Ayan, kakalasin natin yung hose na yan. At doon sa oil cooler, yung pinagtanggalan ng hose, diyan tayo maglalagay mamaya ng transparent hose para doon sa i-drain nating mga ATF. So ito po, sa expander po ito Buena mano nating gagamitin itong bago nating tools sa pagdadaya lisis. Todo linis at pag-iingat ang ating dapat gawin habang kami ay pinanunood ng mismong may-ari ng sasakyan. Medyo mahaba po itong prosesong aking ipakikita sa inyo para naman masigurado nyo na kung kayo ay magdi-DIY ay hindi po kayo magkakamali. Ipinasok na namin doon sa hose papunta sa loob ng transmission. At pupunuin ko na ngayon 2 litro muna nitong MA1. Yan din po yung WS, katapat ng WS at katapat din ng Repsol na Matic 6. Kaya lang wala pa ako ng Matic 6 eh. Pupunuin ko yan. Ngayon pag umaandar na yan, tapos bubuksan natin yung overflow. Pag may tumulo doon, excess yun. Kasi pupunuin natin ng todo lampas doon sa overflow. Kaya ang may iwan doon dapat yung sakto lang dito. So punuin ko muna to. Ayan. Paki-check kung walang naglilik doon. Ang bango. Parang matamis, no? Wala pa tayong masusukat kasi ilan na nakuha nyo rito? 2. O pag naubos to, wala pa rin tayong masusukat doon. Kasi 2 lang nakuha nyo eh. Teka muna. Pahinga ko muna yung motor. Salina mo ba ako 1 litro? Wala pa dito muna. Isasagad ng 2. Sagad muna natin. Tapos buksan mo yung overflow. Tignan natin kung may mag-overflow. Pag walang nag-overflow, walang pumapasok doon. Tinanggal mo na. Balik mo. Hindi, sige, hintay mo na lang pag may tumapon. Okay na yan. Bago natin i-start ang engine natin at simulan ng pagdidrain, siguraduhin muna nating punong-puno na ang laman na ATF ng ating oil pan. Dapat ay may tutulo na fluid kapag inalis yung tornilyo. Bago ko gawin to kaya ko to sinabing i-drain at si sir na rin mismo, talagang putik yung nakuha naming ATF dito. Nakita nyo naman kanina. Kung di natin naalisin yun, nandun pa rin yung sa loob ng torque converter. Pero hindi natin gagawin dito yung dire-diretso na dinedrain natin. Unti-unti lang. Kumbaga sa kung ilan yung sobra, yun lang yung ilalabas natin. Ganon. O sige, Marco, start! Ayan tignan nyo Ayan. Tignan nyo po kung gaano kadumi. Lagyan mo, lagyan mo. Hop! Patay! Yan. Lalagyan ko muna ngayon. Kasi nakakuha ko na 1 litro halos. Lagyan ko muna yon. Sige, lagyan mo. Madilim pa Napansin nyo, matagal bago lumabas yung oil.
Kasi hinigo pa yun ng system eh. So yan, malamig na malamig yan. Hindi ito mauubusan ng oil sa loob kasi itong pinasukan nito nung hose na yan, yan yung galing doon sa oil cooler papunta doon sa transmission mismo. Pababa talaga doon sa oil pan. So yan, pag luminaw na to, hihinto na natin. Teka muna. Puponduhan ko muna. Ponduhan muna natin. Sige, iho. Start mo. Yan po, oh. Kaya pag naka 1 litro ka ulit, o ano, hinto mo na. Hop! Oh, maglalagay muna ulit ako. Kargahan ko muna. Dumi pa rin, oh. Matagal na proseso lang. Magkakape muna, Lolo. Baka masunog yung ating drill. Sige, start. Yan, no? Marumi pa eh. Oh. Marumi pa. Lagyan mo to. Hop, stop mo na. Makikita nyo free-flow yung fluid. Nakapark lang yun. Walang napepersa dyan. Kaya kitang-kita nyo, ganun pala ang travel ng oil papunta doon sa oil cooler, doon sa system kapag naka-neutral lang at nakapark. So ganun yung travel ng oil papunta doon sa oil cooler. Okay, start. Stop. Huli ko lang para malagyan ng laman yon. Palinan mo muna to. Mga kapatid, tignan nyo yung kulay nito doon sa nakukuha natin, ha. O gaano kapula to doon sa marumi. Okay. Bombahan muna natin. Kailangan puno yun. 2 litro na nakuha natin, ilipat muna natin dito para meron tayong panibagong lagayan. Kailangan kasi transparent para kita natin. Sige, salin mo na yan. Ano sa tingin mo? May konti pa, no? Oo. Pero umiba na yung kulay. Umiba na kulay, no? So, yan yung nandun sa loob ng torque converter. Yan naman, hindi naman babalikan doon sa filter eh. Kasi kinontrol na natin eh. Kinatop natin dito eh. So, yung filter niyan ngayon, malinis na rin. Papatulo muna tayo doon sa overflow natin para talaga malaman natin kung umaapaw yung fluid natin doon sa oil pan. Kasi yun yung importante. Yeah, dagdagan pa natin. Meron na? Opo. Meron na? O sige, takpan mo na. Pupunuin ko muna ulit yan. Dapat ganun na. Sige, start! O sige, Marco. Pula na. Mapula na. Okay, okay na. Yan. Balik mo na ngayon yan, yung tanggalin mo na to, balik mo na, ay hindi, kunin ko muna. Balik mo na yung ano, tanggalin mo na yung itong hose natin. Magkakalas kabit na lang tayo kapag kakulang. Yan, papatulong muna tayo.
Dapat may tutulo dyan. Meron po. Ha? Meron. Gilang. Malakas? Hindi po masyado. Okay lang. Okay yan. Yan yung overflow eh. Pag patak-patak na lang, sarap mo na. Ibig sabihin, yung fluid na lumalampas doon sa overflow niya, tumutulo yun. Ngayon, sakto na ngayon. Habang hinihigop naman kasi ng transfer pump yung fluid din, habang umaandar yung ating makina, yung ating transmission, so nakasirculate na ngayon yung fluid nun. So yan yung ngayon, yung saktong-sakto. Pero mamaya, painitin natin, magche-check ulit tayo pag mainit na, pag hot na. So ulitin natin. Kitang-kita rin naman ng may-ari na iningatan talaga natin. Talagang kung ano lang yung itinatapon niyang marumi, tayo naman nagpapasok naman tayo ng fluid. At doon din mismo sa daanan ng fluid tayo nagpasok. Kasi kung mali, edi hindi papasok yon. Kung doon tayo nagpasok sa out, hindi sila pwede magsalubungan eh. So doon tayo nagpasok, doon sa papunta sa transmission ng fluid. At yung inilalabas naman ng oil cooler, dahil inalis nga natin yung hose, yun naman yung sinasahod natin na to. So wala talagang madadamage doon. Kaya lang, tulad nga nung unang sinabi namin sa inyo, sobrang dumi nung mga nakuha nating fluid dito. Wala namang way para matanggal yon kung hindi yung ganitong proseso. Or kakalasin mo ba yung transmission, lalong hindi papayag yung may-ari. So sana, walang mangyaring hindi maganda dito sa unit na to. Kaya yung mga naka-expander, 50,000 kilometers yung tinakbo ni Sir, baka medyo nalilingat kayo, baka ganito na rin yung ATF nyo, magkakaproblema po talaga kayo sa inyong mga automatic transmission. Mga kapatid, dumaandar na yung expander. Mga kapatid, yung nakita nyo na sinasali namin nandun sa lagayan ng mineral water. Yan po ay binili namin dyan mismo sa kasa ng Mitsubishi. Kasi wala nung mga per litro. So nakiusap kami dahil shop din naman tayo. Alam mo naman, pagka shop ka at kilala ka nung kasa, pagbibigyan ka. Kaya kami po ay nakakuha ng tingi dun sa kanilang mga container. So 12 liters yung binili namin na yon. Ang nagamit namin ay almost 10 liters yata nung nagpa-drain and refill tayo, yung nagpa-total drain tayo. MA1 po ng Mitsubishi ATF. Ito mga kapatid, umaandar to walang kaingay-ingay kasi ang ginamit kong langis dito ay Repsol, yung leader, 5W30 API SN. Mga kapatid, meron akong ipapakita sa inyo kasi yung service manual nito, ang nakalagay doon ay SG. Yung SG, obsolete na po yun. Wala na talaga kayong mabibili nun. Pero yun pa rin yung nakalagay doon sa service manual. Kaya doon po sa mga nagsasabi na sundin yung service manual, paano po yun? Pero nakalagay din naman doon or higher. Kaya po, kung maglalagay kayo ng langis para sa inyong mga expander, ang piliin nyo na po yung SN. Biro mo, G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. 8 na po. 8 categories po yung lumampas na. Kaya po, wag nyo nang susundin yung nandoon sa service manual kasi ang nakalagay naman doon ay SG. Wala na po yun, obsolete na. SN na po ang ilagay nyo. Tingnan nyo, napakatahimik. At ganun din po, yung ating ATF, MA1, yun po yung nandoon sa service manual. Yun naman po ang sinunod ko kasi may nabibili naman. So yung MA1, yan din po yung katapat, no? Counterpart po ni WS, counterpart din po ni Repsol Matic 6. So yung po yung katapat nun sa ibang ATF brand. Instructor, professor. Professor ng mga pwedeng maging driver. Driver na aeroplano. Ito tatay niya, parang lang magkapatid kayo. So yun po muna mga kapatid, tapos na to at maraming salamat po sa inyong lahat.